Yun, oh. Linaw. Oh. Okay na po. Oh. Laki niya. For today's video mga kaprop, ang gagawin naman natin ngayon ay isang Hisense na 55 inches. Ito po. At ang sira po nito ay backlight. At paano na nasabi kong backlight? Tetestingin po natin. Pakita ko sa inyo kung bakit nasabi ko na backlight ang sira niya. Pag on po natin, pag saksak natin, may power naman po siya. Ayan. Kaya lang po, wala po siyang display na lumalabas. At kahit po tuktukin natin ang ating kamay, hindi naman, wag naman po masyadong malakas yung pagtuktok niya. Dahan-dahan lang. Pero dapat po may magre-reflect po yan na liwanag. Yung pinakang ilaw niya kung buo yung kanyang backlight. Yan po wala talaga. At ginamitan ko po siya ng malakas na ilaw. Napansin ko po na aninag ko yung kanyang pinakang logo na Hisense. Yun. Kaya po na-confirm ko talaga na backlight po talaga ang sira niya. At ilang beses na rin po ako nakabukas ng ganitong TV. Ito po ay kaparehas din ng Devant. Itong Hisense at saka Devant ay halos po magkaparehas ang laman nila. Kagaya po ng mga ibang TV, lalo na pag ganito kalalaki, kailangan po talaga maingat tayo dito sa pagkalas nito. Lalo na itong pinakang screen. Nako, importante po na hindi natin madiinan o kaya po ay mabasag kasi napakamahal po niyan. At kung mapapansin nyo po ito, talagang halos puno po siya ng ilaw. Ayan oh, sa dami po ng kanyang backlight. Ayan. At nagbukas na po ako ng mga ganito. Lagi pong nasa 11 pieces po. Pahalang po kasi yung style ng backlight nito. Ayan oh, ganyan po karami siya. Halos dikit-dikit po yung kanyang backlight. At yan po ay nasa halos 11 pieces. Tapos tig-aanim po yung kanyang ilaw. At inisa-isa ko po ito. At napansin ko isang linya lang po ang sira niya. Nung akin pong chinek ito, kung makikita nyo naman dito sa video ko, yung iba po umiilaw pero isang piraso lang po talaga, isang linya lang yung sira niya. Pero kagaya nga po nung sinasabi ko, pag nagpalit ako ng backlight, kahit buo po yung iba niyan, talagang pinapalitan ko po na lahat yan para iwas sa backjab. Kasi ganun po ang backlight. Kapag po halimbawa pinalitan ko lang dyan, yung isang linya lang na hindi umiilaw, the next day, the next week, sigurado po, mapupundi naman yung iba yan. O, isang layer lang po ang pundi niyan, pero ako po kasi, pag talagang nagpalit ng ganito, lalo na pag ganito kalalaki, kailangan po talagang palit natin lahat. O, para hindi po sayang yung ating pagod. Kahit po isa lang ang sira niyan, kailangan pong palitan natin lahat. At nag-order po ako ng backlight ng ganito. Kasi dati po, sinubukan ko na rin yan na yung kung alin lang yung pundi, ayun lang ang papalitan natin. Nako, ilang beses na po ako ganyan kaya po para naman masatisfy yung ating customer, palitan na po natin lahat yan ng bago para po mas matibay at iwas nga po tayo sa backjab at ganun din rin po yung sa iwas na rin po tayo sa sa dagdag trabaho. Kamukha mo niya, napakarami napansin nyo. Nagkataon lang po na nauna na napunding iba dyan. At yan nag-order po ako ng bago niyan. 11 piraso rin po na 6 bulb din yung 6 bulb din yung ginagamit niya. Pero po yan ay 3 volts lang. Kasi po mas kampante ako pag po pinalitan natin lahat ng bago yan. Sigurado po ako sa inyo na hindi kagad yan, hindi basta-basta babackjab. Unlike nung re-repairin mo lang, papalitan mo lang kung alin yung pundi, sigurado po, kagaya ng sinasabi ko, the next day or the next week, babalik lang po yan. Ganyan po karami ang ginamit niyang backlight, pero 3 volts lang po yan. At kung paano po yung pagtanggal natin doon sa luma niya, ganun din po yung pagkabit niyan. Ganyan lang siya kasimple kabit. Mapapansin nyo sa ibang video ko, yung iba naman po ay yung iniisa-isa ko. Pwede rin naman po yung isa-isa na ganun. Kung gaano karami yung ilaw na tinanggal mo, ganun din karami. Kaya lang medyo matrabaho po kasi kapag halimbawang isa-isa. Talagang kamukha ho nito, napakatagal sa pag-wiring. Unlike po nung ganito, medyo mabilis po ng kaunti yung ganito. Kasi sasalpak-salpak lang natin doon sa pinagtanggalan natin. Mas mabilis po.
At pagka po kasi yung sa isa-isa, pwede rin naman. Kaya lang po ang problema, matagal sa pag-wiring po. Oo. Unlike po nito, pag nasalpak na natin, tapos may backlight tester po kasi akong ginagamit. Pag check natin na umilaw na lahat, yan, ibig sabihin po nun, okay na, good. Ayan, kung mapapansin nyo, pag tinesting ko pong ganyan, ilaw na siya lahat. Ibig sabihin po niyan, okay na. Kasi ang connection po niyan ay naka-series. Kapag ho kasi napundi yung mga ilang piraso lang yan, lahat po hindi pupundi yan. Yun nga po ang ginagawa ng iba niyan, pinapalitan lang yung iba, kaya po laging yung iba po ay nangyayari pagdating sa pagpalit ng backlight, bumabackjab. Kaya nga, yung iba rin po nagsasabi na mura raw siningil sila ng iba, kaya lang ang nagiging problema po, mura nga ho ang singil ng iba, ang nangyayari naman ay backjab kaagad kasi hindi po nila pinapalitan lahat. Yan, kung makikita nyo talagang pinapalitan ko po lahat yan. Kahit hindi po lahat yan pundi. Yan. Mas maganda na po yung ganun para po masatisfy ang ating mga customer. Ayan. Pag ganito po kalaki, talagang medyo mahirap din pong magpalit nito kasi po may kalaparan po. Ayan, at testingin po natin, makikita nyo naman yan, Ayan, kita nyo naman ang liwanag, Iba po talaga pagka bago yung pinalit natin. Ayan, ang liwanag niya, kitang-kita nyo naman, Kung may mga ganito po kayo ng problema, mag-comment lang po kayo para matulungan ko kayo. At syempre, importante po, paki-share naman po itong aking video para yung mga may ganitong problema, matulungan din po natin. At ganyan po karami, ito po yung ating mga pinalitan. Ayan, kung mapapansin mo yung backlight na yan, At sa mga mag-share po ng video ko, maraming salamat po at paki-support din po yung aking YouTube channel na Rayproof TV. Ayan, ang linaw na.